Alright? Kasi pinagmalaki pa niya doon ni Lacson na, parang thank you kay Bangag Jr. dahil meron siyang website na sumbong sa Pangulo. Huwag kayo magsumbong dyan. Magsumbong kayo kay Maharlika. Okay? Kasi pag nagsumbong ka kay sumbong sa Pangulo website, si Lisa Tanas ang may handle dyan, mga kababayan, pag sinumbong mo ang kalyado nila, baka ipapatay pa kayo. Baka ipagurgur pa kayo. Kung may alam kayo, never ever nyo isumbong dyan kay Bangag dyan sa website na yan. Okay? Dahil wala naman pakialam si Bangag sa website na yan. Ang nagmamanage dyan, yung kanilang mga lepores na kasabot nila sa kawatan. So kung gusto nyo magsumbong kay Maharlika, ayan ang ating, diyan kayo magsumbong kay Maharlika. maharlikanetwork@protonmail.com. So, napakagandang tignan kung anuhin nyo lang mga palangga. Kung ito ay totoo lahat ng kanyang privilege speech ni Lacson at iba pang mga politiko, 'di ba, diyan sa Senado na kunwari sila ay tagmamahal sa ating bayan, concerned sila dahil ang daming nangamatay, tuwing na lang babaha ang mga mahal niyo sa buhay, ang mga kargamentos ninyo sa inyong bahay, mga birth certificates, diploma o kung ano man, memorable pictures from from your childhood since birth, naano din ng mga baha, kaya wala na kayong pictures like me, di ba? Kasi naano din ng baha yung mga pictures ko nung ako'y bata pa. Anyway, mga kababayan, yung sumbong sa Pangulo nga, wala yan. Wala yan na magsumbong kayo pag may alam kayong mga ghost project o mga contractor na ganyan. Hindi na kailangan magsumbong. Dahil sila mismo, ulit-ulitin natin, si Marcos Jr. si Lisa Tanas mismo ang nagpapatakbo ng mafia sa Pilipinas. Walang kaputahan na yung mga coordination na yan. Tapos dyan sa speech niya, sinasabi niya na yung bilong-bilong pondo, it's like parang pie, pizza pie ba, or parang pie sharing. Na kung saan, naghati-hati itong mga kawatan na ito dito sa flood control project na ito. Diba? Let's say, for example, ipaliwanag niya dyan sa kanyang speech na 100 million, let's say kunyari yung project. So dahil sa mga tawag dito, na mga tawag dyan, mga paghati-hati nila, connives nilang lahat, itong mga contractors na ito, at ang mga politiko, mga kababayan, hindi ba sa 100 million yung project, ilan na lang natira, like sa 82 million ba nabanggit niya. Tapos, kasi yung 100 million na yan, magbabayad ka ng, ng taxes. Diba? Taxes, insurance, na nabanggit niya. So, ang matitira na lang daw, let's say 82 million. Pero, mga kababayan, dahil nga may bribery, may komisyon, si kongresista, si engineering department, si DPWH, at kung sino si mga tarpulano, di wala nang matira. Kaya sabi ko sa inyo in the past, kunyari, isang ganito kakapal, okay, na kalsadang ang gagawin for that particular amount, yung para sa ganyan kakapal na kalsada, dahil ninakaw na ng mga putang ina, ito na lang ang matitira sa inyong kalsada. O kung pwede nga lang, kawayan na lang yung kalsada ninyo o yung tulay ninyo, maging kawayan na lang. Para 100 nyo, patay kayong lahat. Di ba? So parang yun yung pagpapaliwanag niya din sa kanyang privilege speech. Ngayon, mga kababayan, may sinasabi siya doon sa kandating ba yan, ang bigasan, kandating o kandating. Ang kandating Pampanga, na let's say for example, original budget daw in 2018, like 20 million pesos. Diba? So, ni-repair ng ilang beses, din umabot na sa 274 million. Diba? May binanggit siya yung Bawang River Basin in La Union, 100 million, then nadagdagan hanggang 1.6 billion dahil sa congressional insertions. So ang biktima, ang ano talaga dito, ang salarin talaga dito mga nasa kongresista, mga kongresista. Binanggit niya yung Oriental Mindoro, 19 billion ang inallocate, 'di ba? Within 3 years. Then after bumagsak daw yung mga dike at yung mga ghost project, wala na. Then another thing here, Bulacan, 30 ghost projects. My God, mga kababayan, ito magsisiwalat ni Ping Lacson, hindi naman to bago sa kanya. Papalakbakan ba natin siya? Alam niyo ba kung ano to? Tignan natin. We discovered the labyrinth and lexicon of the criminal inside the Bureau of Customs, the consignee for hire in China, system, the partner in crime relationship between China, Dali, ito pala. anger and indignation are not sustained.
Ayan. Wala na. Okay. Philippines customs authorities. However, Mr. President, you do not need a title nor a law degree to postulate that something was terribly wrong. Payola sa BOC, The binunyag. story as it unfolds sounds more like the Hindi nyo papanood yan. Hindi ko yan papanood sa inyo. Okay? Kasi merong article yan, mga hitay. Kailangan lang natin balikan kung paano kayo ginagago ng mga politikong ito. Pinapakita ko yan sa inyo. Nangyari yan, ang balitang yan, August 23, 2017. Okay? Tignan nyo yung data. Sabi yan, Lacson bears names of custom officials who got bribes from smugglers. Ayan ang mga balitang yan. Senator Lacson Baird on Wednesday that list of Bureau of Customs official allegedly received bribes from smugglers. In his privileged speech, Lacson said the information came up from top and middle class custom officials and employees, broker, and civic-minded individuals who have been gathering information on the matter for the longest time. Okay, from various sources, inside and outside the Customs Bureau, that I had interacted with over the past 2 weeks regarding the TARA list, we carefully vetted and cross-matched on every information to come up with an objectively filtered and detailed list of who and how much each office of official of the Bureau collects per container per day, sabi ni Lacson. So recipients of TARA, ayan ang mga pangalan. So yung mga pangalan yan, mga kababayan, actually nasa gobyerno pa rin ng iba dyan ngayon. Kasabwat pa rin yan ng mga bangag hanggang ngayon. So di na natin babalikan yan, lahat-lahat yan, ito ay pagpapaalala lang sa inyo na walang kwenta yung kapotahang privilege speech na yan. Here's another thing, ito yung in-expose ko sa inyo mga hitad, January 2023, January 2023, here's another thing pating. Okay, where is that another thing pating? Okay, all right, ito. Solon, is that the one? Okay, all right. See that? January 23, 2023, mga kababayan, all right. Yan, anong issue na yan? A lawmaker on Monday requested the House Committee on Ways and Means to issue subpoenas to various individuals and consignees allegedly involved in large-scale agricultural smuggling at local ports in the Philippines. Ito yung si Swansing, si Horacio Swansing, di ba? During the House hearing on the smuggling of basic commodities and tobacco, Sultan Kudarat, Representative Horacio Swansing emphasized the need to hold accountable those responsible for facilitating the proliferation of agricultural smuggling in the country, particularly those involved in the misdeclaration and under-evaluation of agricultural imports. So, ayan ang mga pangalan. He identified the purported brokers, imports, and facilitators as Michael Ma, Lojin Ang, Andrew Chang, Beverly Perez, Aaron, Manuel Tan, Dia Cruz, John Damante, Lucio Tan, and Jerry Teves, at marami pang iba. Bakit pinapakita ko yan, mga kababayan? Putangay na, nakailan silang privilege speech. Ang bottom line dito, kahit na ano pang ilabas yan ni Lacson, na may ganito, may ganyan. Ano gagawin after that? Pasikat lang after privilege speech.